Magandang gabi mga kaibigan. Ako po si Kuya Will at gaya ng dati, ako ang makakasama niyo ngayong gabi dito sa M2M Desires, ang tahanan ng mga kwentong hindi basta kwento lang, kundi mga damdaming isinusulat, binubulong at binubuhos ng mga pusong minsang nasaktan, minsang umasa at minsang umibig sa maling pagkakataon. Alam niyo, sa panahon ngayon ng mga app at mabilisang koneksyon, minsan ang hirap hanapin kung alin ang totoo at alin ang saglit lang. Pero kahit sa gitna ng mga swipe, chat at quick meetups, may mga kwento pa ring hindi basta-basta nabubura. Ngayong gabi, isang liham mula sa tagapakinig nating si Philip ang babasahin ko. Isang beking may sariling ritmo, may sariling tapang at kahinaan. Isang tambay sa G-app na, gaya ng marami sa atin, umaasang sa likod ng mga maskara ng profile pic ay may lalaking handang tumingin sa kanya, hindi lang para sa init ng katawan, kundi para sa tunay na koneksyon. Handa na ba kayong masaktan, mapangiti at maalala ang mga gabing sana'y naging simula pero nauwi lang sa alaala? Eto na, Tambay sa G-app mula kay Philip. Pakinggan natin. Kuya Will, magandang gabi po. Isa po akong tahimik na tagapakinig ng mga kwento nyo. Mas madalas akong nakikinig lang, pero minsan, pag inabot ng antok at pag-iisa, ibang klaseng kurot ang dinadala ng mga kwento nyong may halong sakit. Kaya ngayong gabi, ako naman po ang magbabahagi. Ako po si Philip, 27 years old, marketing assistant sa isang kumpanya sa BGC. Becky po ako. Hindi yung tipong pa-girl na todo makeup, pero hindi rin ako straight acting. Saktong may landi pero may direksyon ng peg ko. Nangyari ang lahat sa isang weekend na hindi ko makakalimutan. Bigla kasi akong nasolo sa bahay. Ang pinsan kong si Carmina, na halos kasing close ko na ng tunay na kapatid, nag-overnight team building daw kasama mga kaopisina niya. Bira pa ng isang araw, so 2 nights akong mag-isa sa bahay. At alam mo na Kuya Will, kapag Becky kang matagal ng uhaw sa lambing, tapos solo mo ang bahay, natural na bumisita ang tukso. Hindi pa man ako nakakapaghapunan, ayun na ako, nakaupo sa kama. Ilang oras nang din nag-G-app. Wala naman akong inaasahan noong una. Sadyang libog lang talaga ang nagtutulak sa pag-scroll. Pero kuya, aminado ako. Minsan kahit ganyan ang simula, may parte pa rin sa akin na umaasa. Na baka sa dami ng lalaking online, may isa doon na hindi lang katawan ng habol. Yung baka pwede akong mahalin. Yung baka kahit pa isa lang akong Becky Bells na tambay sa app, may lalaking mapapatingin at sasabihin, gusto ko siya. Habang nag-scroll ako, puro usual suspects. May mga gym body, may torso lang. May default profile pic na blanco. May mukhang asawa ng iba. Ilang oras akong pasulyap-sulyap sa screen. Nagtatype ng hi, tapos scene lang. Nagpapadala ng pic, tapos not my type, sorry lang ang isasagot. Pero maya-maya, may isang nag-message. Simple lang, what are you doing? Near lang kita. Pangalan niya sa profile, JP. Wala pang face pic, pero polite siya. Ang ganda ng flow ng usapan. Hindi bastos, hindi rin assuming. Matino. Sa unang 10 minuto ng chat namin, parang gusto ko na agad siyang ipakilala sa nanay ko. Kung hindi lang ako Becky at kung hindi lang siya mukhang discreet. Sabi niya, 29 daw siya. Office admin work niya, tahimik homebody. Naghahanap din daw ng kausap. Hindi agad niya hiningi ang picture ko. Hindi rin siya nagpadala ng dirty talk. Doon ako na curious. Bihira yung ganyan sa G-app, Kuya Will. Yung parang may respeto. Kaya habang tumatagal ang chat namin, mas lalo ko siyang ginusto. Kasi bihira yung lalaking hindi lang katawan ang hinahanap, hanggang sa napadpad na ang topic sa location ko.
Sabi ko, solo ako ngayon. Tinanong niya kung okay lang ba siyang dumaan. Doon na ako napaisip. Hindi siya bastos, oo. Pero may tension. May something sa paraan niya ng tanong na hindi offensive pero nakakakiliti. Sabi ko, okay lang. Sabihin mo lang kung tuloy ka. Ako bahala sa drinks. At Kuya Will, sa unang pagkakataon sa tagal kong tambay sa app, may lalaking pumunta. At hindi lang basta pumunta. Umupo siya sa sala, nagkwentuhan kami ng halos 1 oras. At sa totoo lang, parang hindi na ako nahirapang ma-comfort sa presence niya. Pagdating ni JP sa bahay ng pinsan ko, hindi siya agad-agad pumasok. Tumawag muna siya sa akin habang nasa gate. Dito na ako sa labas, mahinang sabi niya sa tawag. May hiya sa boses niya at hindi yung pa-cute na hiya ha, kundi yung totoong kabado. Parang siya pa nga yung unang beses gumawa ng ganito. Lumabas ako para salubungin siya. Doon ko siya unang nakita ng maliwanag. Kuya Will, hindi siya sobrang gwapo ha, pero malinis tignan, maamo ang muka, hindi intimidating. Yung tipo ng lalaki na hindi mo agad mahahalata kung top o bottom kasi tahimik lang siya, parang laging may iniisip. Ang ganda ng tindig niya at kahit nakasuot lang siya ng plain white tee at maong, ang lakas ng dating. Pumasok siya sa bahay. Niyaya ko siyang maupo sa sala at nagbukas ako ng 2 bote ng gin. Walang yelo pero may Sprite ako at konting chichirya na natira ni Carmina. Tahimik siya noong una. Ako yung madaldal. Kinuwento ko kung bakit ako solo sa bahay, kung paano ako nauwi sa pag-scroll sa G-app. Tumawa lang siya ng mahina. Tipong tawa ng taong hindi sanay makipagkulitan pero game naman makinig. Di ka ba kinakabahan sa ganito? Tanong ko sa kanya. Kinakabahan, sagot niya. Pero parang gusto ko rin subukan. Medyo natahimik ako doon kasi bihira sa mga nakakausap ko online ang aamin na hindi sila sanay. Kadalasan, matatapang, diretso agad sa libog lang, walang arte. Pero si JP, aminadong kinakabahan, pero andun pa rin siya. Pinilit niyang pumunta, makipag-usap, makinig. Mga kalahating oras din kaming umiinom. Hindi kami nagmamadali. Walang halikan agad, walang touchy-touchy. Pinag-uusapan namin kung paano siya na-burnout sa trabaho, kung gaano ka-toxic daw minsan sa office nila. Nakikinig lang ako, habang patago kong tinititigan yung paraan ng pagkibit ng balikat niya. Yung pasimple niyang paghawak sa baso na parang laging may iniiwasan. At habang tumatagal ang usapan, Kuya Will, may kung anong bagay na bumalot sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung lambing ba yun, o tensyon, o baka imagination ko lang. Pero ramdam ko, hindi na lang siya bisita. Para siyang presensyang ayokong umalis. Mga bandang 11:00 ng gabi, tinanong niya ako. Okay lang bang dito na ako matulog? Tumango lang ako at tumayo ako agad para ayusin ang isang kutsyon sa sahig sa tabi ng kama. Pero bago ko pa maayos, bigla niyang sinabi, "Diyan na lang ako sa tabi mo, okay lang ba?" Tumingin ako sa kanya. Medyo pinakiramdaman ko kung seryoso siya. At nang hindi siya umiwas ng tingin, tumango na lang ako uli. Humiga kami ng magkahiwalay sa kama. Tahimik, ilang minuto lang, naramdaman kong unti-unti siyang lumalapit hanggang sa maramdaman ko na ang dulo ng daliri niya sa braso ko. Hindi madali ang sumunod na nangyari. Hindi rin bastos. Para kaming 2 taong parehong matagal nang nauuhaw. At sa wakas, nakatikim ng malamig na tubig. Nagkaalaman kami ng katawan, pero masigit doon ng init ng loob. At sa gabing iyon, hindi lang katawan ko ang hinubaran ni JP, pati puso ko, unti-unti na ring nadulas palabas. Hindi ko na napansin. Pagkagising kinabukasan, tulog pa siya. Pinagmasdan ko lang siya sa liwanag ng umaga.
At ang tanging nasa isip ko ay, sana hindi ito one time lang. Pero Kuya Will, gaya ng karamihan sa mga kwento namin sa G-App, may hangganan din ng gabi. At minsan, ang mga natutulog sa tabi mo, pagising mo, hindi mo na uli makakasama. Tatlong buwan na ang lumipas mula nung gabi ngayon. 3 buwang inisip ko kung tama bang inalala ko pa siya. Habang siya, malamang hindi na ako naalala. Walang follow-up na message, walang kamusta, walang tara ulit, walang kahit ano. Para bang isa lang akong checkbox na tinanggal, tapos itinapon. At okay lang naman sa akin, Kuya Will, kasi ganun naman ang setup ng G-App. Karamihan, hindi nagtatagal. Walang label, walang closure, walang huling yakap. Sanay na ako, sabi ko. Pero isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos ako ng buhok sa tapat ng salamin sa sala, biglang may dumating na bisita, ang pinsan kong si Carmina. Pasigaw niyang sabi, "Bes, meet mo na yung bago kong jowa." Nakangiti ako sa salamin, hawak-hawak pa ang suklay. Pero para akong napako nang makita ko kung sino ang nasa likod niya. Si JP. Hindi agad ako nakagalaw, Kuya Will. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako, lilingon, o tatakbo paakyat ng kwarto. Pero nauna si JP. "Hi, ako nga pala si JP." Sabi niya. Inabot ang kamay niya sa akin. Ang linis ng pagkakabigkas niya. Parang hindi niya kailanman hinawakan ang katawan ko. Parang hindi ko nakita ang pinakahubad niyang anyo, hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. "Si Philip, yan, pinsan ko. Mabait yan, promise." Tawa ni Carmina habang papasok sila. Ngumiti ako, walang emosyon, pilit, alam mong gawa-gawa, pero sapat para hindi mahalata. Para sa paningin ni Carmina, normal lang ang lahat. Pagkaalis niya sa sala para magbihis, naiwan kami ni JP sa mesa. Tahimik, wala ni isang "uy", wala ring "kamusta". Pero sa pagitan ng katahimikan, nag-usap ang mga mata namin. Parang sinasabi ng mga mata ko, "Ikaw yan, di ba?" Hindi ako nababaliw. At parang sumasagot ang mga mata niya, "Oo, pero huwag dito." Wala siyang binanggit, ni hindi ako pinaupo. Ako na ang kusang umalis sa sala at pumasok sa kwarto. Napaupo ako sa kama ko, hawak ang cellphone. Walang ginawa kundi tumitig sa bubong. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking minsang lumuhod sa paanan ng kama ko. Ngayon, magka-holding hands sa pinsan ko. Sa isang bahay, sa parehong bubong. At araw-araw mula noon, napapadalas ang punta ni JP sa bahay. Sa tuwing nandun siya, lagi kaming nagkakasalubong sa hallway, sa kusina, minsan sa banyo. Maingat siya, hindi makatingin ng matagal. Ako rin pilit pinapairal ang pagkakalimot, pero hindi ko talaga kaya. Minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan, naririnig ko yung tawa nilang dalawa sa sala. Tawa na minsan, ako rin ang dahilan. Minsan, naisip kong sabihin kay Carmina ang totoo, na minsan, bago siya naging sila, kami muna ni JP, kahit sa isang gabi lang. Pero Kuya Will, bakit parang ang sama ko? Bakit ako pa ang makakasira ng kasiyahan ng pinsan kong una kong minahal at itinuturing na kapatid? At habang pinipilit kong lumayo ang puso ko, parang palapit ng palapit kay JP. Parang pinaglalaruan ako ng sitwasyon. Pinipilit akong umalis pero binibigyan ako ng rason para manatili. Nagsimula na akong hindi makatulog. Sa gabi, bumabalik sa isip ko yung gabi ng unang pagkikita namin. Hindi ko na lang ginagalaw yung bedsheet sa kama ko kasi parang andun pa rin yung bakas niya. Kahit ilang beses ko nang nilabhan, nandun pa rin yung alaala. At ang masaklap, bawat araw na lumilipas, imbes na mawala ang nararamdaman ko, lalo lang lumalalim. Kuya Will, hindi ko alam kung kailan nagsimulang tumibok ulit ang puso ko para kay JP. Baka noong isang gabi
habang pauwi siya mula sa trabaho at dinalhan niya si Carmina ng McDo. "Baka gutom ka na, love," sabi niya, sabay abot ng paper bag. Tapos iniabot rin niya sa akin yung isang fries. "Para sa'yo rin, Philip. Alam kong favorite mo yan. Ang simple, di ba? Pero sa mundo ko, sobrang laki nun. Kasi sa ilang linggong lumilipas, puro iwas, puro hindi pagtingin, puro patay mali siya." Tapos biglang may ganun. Napaisip tuloy ako, naalala pa ba niya yung nangyari sa atin? O baka naman ako lang talaga ang hindi makamove on? Araw-araw, Kuya Will, isang silent torture yung nararamdaman ko. Isipin mo, ka-housemate ko na halos yung lalaking minsang naging akin. Kahit sandali lang, kahit sa dilim lang. Pero ngayon, may araw na, may girlfriend na, at sa harap ng maraming tao, hindi ako ang pinipiling kausapin, tignan, ngitian. Doon ako nagsimulang mabaliw. Minsan, nananadya yata ang mundo. Isang linggo, umuwi ako ng maaga galing work. Pagbukas ko ng pinto sa bahay, andun sila sa sofa, yakap-yakap ni JP si Carmina habang nanonood ng Korean drama. At si Carmina, nakalapat ang ulo sa balikat ni JP. Napaka-komportable, napakapayapa. Ako, napatigil lang. Parang nawala ang gravity sa paligid ko. Nginitian ako ni Carmina, sabay sabi, "Uy, bes, andyan ka na pala. Halika, nood ka, hindi ka pa kumakain, no?" Ngumiti rin si JP, pero yung ngiti niya, hindi umaabot sa mata. Parang pakitang tao lang. Doon ko na-realize, hindi lang siya ang lumalayo. Ako rin, sa sarili ko. Kasi habang pinapanood ko silang masaya, nagsimula na akong magtanim ng tanong. Paano kung ako ang piliin niya? Paano kung sabihin ko kay Carmina ang totoo? Paano kung may chance pa? Minsan, napapansin ko yung mga mata ni JP. May mga sulyap siyang mabilis, pero hindi ko kinakaligtaan. Yung tipo ng tingin na parang gusto niyang may sabihin, pero hindi niya masabi. O baka ako lang talaga ang umaasa. Isang beses, habang naglilinis ako sa kusina, lumapit siya. Tahimik. Tapos tinulungan niya ako maghugas ng plato. Walang sabi-sabi. Naramdaman ko ang siko niya na dumidikit sa akin. Yung katawan niyang dati ko nang nakasama sa kama, ngayon ay narito ulit. Malapit, pero hindi akin. Wala siyang sinabi. Wala rin ako. Pero sa pagitan ng katahimikan namin, naramdaman ko ang pinakamalakas na sigaw sa loob ko. "JP, anong ginagawa mo? JP, bakit mo pa ako pinaparamdam na nandito ka kung hindi ka naman sa akin?" Kuya Will, hindi ako martir, pero hindi rin ako kontrabida. Gusto ko mang ipagkalat ang lahat, sumigaw ng akin siya dati, o sabunutan si Carmina sa inggit, hindi ko magawa. Kasi tuwing nakikita ko silang masaya, tuwing naririnig ko yung tawa nilang sabay, ang lungkot sa puso ko ay biglang nagiging tahimik. Kasi baka nga hindi ako ang para kay JP. Pero ang tanong, bakit narito pa rin siya sa puso ko? At simula noon, araw-araw akong nahuhulog. Hindi sa kanya lang, kundi sa sitwasyong alam kong wala akong panalo. Parang gusto kong sumigaw, pero pipi ang kaluluwa ko. Parang gusto kong lumayo, pero sakitin ang mga paa ko. Sa tuwing tatalikod ako sa kanya, at sa bawat gabing magkakasama kami sa iisang bubong, mas lalo kong naiisip ang pinakamasakit na posibilidad. Baka ako na lang talaga ang hindi makamove on. Kuya Will, sabi nila, kapag nahulog na ang tao sa pag-ibig, kahit anong pilit ay hindi na mapipigilan. At yun ang nangyari sa akin kay JP. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari iyon. Para bang isang gabi lang, bigla akong naging mahina. Nag-ayos kami ng konting inuman dito sa bahay ng pinsan ko. Si Carmina, dahil sa traffic, wala pa rin. Si JP, siyang kasama kong nakaupo sa sala. Nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap niya sa buhay. Ako, nakikinig lang.
Pero yun ang gabi na tila binalik niya ang dating lamig na may halong init. Minsan, habang pinagmamasdan ko siya, lumapit siya ng bigla at niyakap ako. Parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi. Pinikit ko ang mga mata ko para lang ma-enjoy ang sandaling iyon. Yung yakap na yung Kuya Will, parang isang lihim na nais niyang ipahayag, isang panibagong simula na sana. Nang huli, nagkapag-usap kami ng tapat. "Philip," sabi niya, "hindi ko rin alam kung paano nagsimula to pero gusto kitang makasama. Kahit ano pa ang mangyari." Hindi ko mapigil ang sarili ko, naiyak ako. Kaya naisip kong subukan ang lahat kahit na nangangamba ako sa magiging epekto. Kinabukasan, umalis si Carmina ng maaga. At yun ang mga araw na mas napapadalas ang pagpunta ni JP sa bahay namin. Lahat ng oras namin ay puno ng mga simpleng sandali. Sabay kami nagluluto, naglilinis, o kaya naman ay nag-uusap tungkol sa mga bagay na dati ay hindi namin pinagtutuunan ng pansin. Unti-unti, ang dating pagdaramdam ko sa kanya ay napapalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-ibig. Pero di naman madali, Kuya Will. Ang sakit pa rin kapag nakikita mong masaya sila ni Carmina. At alam kong hindi fair yung nararamdaman ko. Isang gabi nag-inuman kami ni JP. Nagbukas siya ng kanyang damdamin na parang gusto niyang ipagtapat ang lahat. Naalala ko, habang papalalim ang gabi, nagkataon na napadako kami sa isang sulok ng bahay. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos, pero natapos kami na magkadikit na parang yun ang tanging lunas sa lahat ng aming pagkabalisa. Yung gabi na, yun ang naging panibagong yugto ng kwento namin. Hindi namin sinabi sa kahit sino. Nagkasundo kami na itago ang lahat. Kahit na alam kong mahirap, napili namin na maging lihim ang mga namagitan sa namin. Ngunit sa kabila ng lahat, Kuya Will, nananatili pa rin ang tanong sa puso ko. Sana ba ito na ang pag-ibig na hahanapin ko? Kuya Will, hindi ko akalaing ganoon pala kahirap ang tanggapin ang sarili, lalo na kung ang puso mo ay naglalaro sa pagitan ng tama at mali. Simula nang maging lihim ang relasyon namin ni JP, napagtanto ko na ang bawat ngiti, bawat haplos, at bawat sandali naming magkasama ay may kasamang takot. Takot na baka malaman ito ni Carmina na siya pala ang dahilan kung bakit kami nagtatago. Takot na baka masaktan ng pinsan ko na siya ring tinitingala ko. At higit sa lahat, takot na baka mawala si JP sa buhay ko. Minsan, nag-isa akong umupo sa kwarto, iniisip kung ano ang susunod na hakbang. Napaisip ako, paano kung masira ang lahat dahil sa akin? Pero sa kabilang banda, hindi ko rin kaya na patuloy na itago ang nararamdaman. Kaya tinanggap ko na unti-unti ang mga pangyayaring ito, kahit na masakit. Tinanggap ko na kahit lihim ang aming pagmamahalan, ito ang nagbigay kulay sa mga araw ko. Nagdesisyon akong maging matapang, hindi para agawin si JP kay Carmina, kundi para sa sarili ko. Nagplano akong kausapin si JP ng tapat upang malaman kung saan talaga kami patungo. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero handa na akong harapin kahit anong pagsubok. Minsan, ang pagtanggap ay simula ng bagong pag-asa. At iyon ang pinanghahawakan ko ngayon. Nangyari na rin yung pinakakinatatakutan ko, ang pag-uusap namin ni JP ng tapat tungkol sa amin. Isang gabi, nagkapag-usap kami ng walang patid. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng iniisip ko. Kung paano ako nahulog, kung paano ako natatakot na mawala siya, at kung paano ako nagdadalawang isip dahil sa sitwasyon namin. Si JP, sa kabilang dako, tahimik lang nakikinig. Tapos, dumako siya sa totoo. Sabi niya, "Philip, mahalaga ka sa akin.
pero hindi ko kayang saktan si Carmina. At doon ko naintindihan na kahit mahal niya ako, may hangganan ng kaya niyang gawin. Pinag-usapan namin na itago ang lahat para hindi masaktan si Carmina at para na rin maiwasan ang gulo. Pareho kaming nagsipagpasya na maging secret, na hindi magpapakita ng sobra-sobrang pagmamahal sa publiko. Masakit man, pero iyon ang realidad. Kahit kailan, hindi kami magiging kami sa harap ng lahat. Tinanong ko siya, sapat ba yan para sa'yo? Sumagot siya, para sa ngayon, yun ang kaya natin. Pero sana, balang araw, maging totoo tayo sa isa't isa. Sa puso ko, gusto kong maniwala, pero alam kong hindi magiging madali. Minsan, natatakot akong baka kami lang ang magdusa sa lihim na ito. Pero sa kabila ng lahat, masaya ako na may tao akong pinagkakatiwalaan. Kahit hindi tayo pwedeng maging bukas, kahit lihim ang ating kwento, mahalaga na nandyan ka. Minsan, kahit gaano mo gustuhin, kailangan mong bitawan ng isang bagay na mahal mo, kahit masakit sa puso. Ganito yun para sa akin at kay JP. Habang tumatagal, napansin ko na masaya si JP kasama si Carmina. Hindi ko na maitago ang lungkot ko, pero napili kong magparaya. Naalala ko pa nung isang gabi, nagkainuman kami ng konti ni JP sa bahay ng pinsan ko. Parang may gusto siyang ipahiwatig, pero nanahimik siya. Kahit ganun, alam ko na may mga bagay na kailangang palagpasin para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ko sinubukan pang agawin siya kay Carmina. Bagkus, sinubukan kong magtagumpay ang aming pagkakaibigan at ang lihim na ugnayan namin. Nagkasundo kami ni JP na panatilihing lihim ang lahat para hindi masaktan ang pinsan ko, para hindi masira ang samahan namin. Sa puso ko, masakit man, tinanggap ko na ito ang landas namin. Pero sa kabila ng pagparaya, hindi ibig sabihin na wala na akong pag-asa sa pag-ibig. Patuloy akong nagtatambay sa G-App, naghahanap pa rin ng lalaking magmamahal sa akin ng tunay. Sana darating din yon. Kuya Will, pagkatapos ng mga nangyari, naramdaman ko at napagpasyahan ko na kailangan kong bumalik sa dati. Sa mundo ng G-App, hindi ko maikakaila kuya na kahit gaano kasakit ang mga nangyari, doon pa rin ako bumaling para humanap ng aliw. Nagpanggap akong wala lang, pero sa likod ng mga chat at message, may pag-asa pa rin akong makakita ng lalaking handang tumanggap sa akin. Hindi madali. Maraming utak ng tao dyan. May mga mababait, may mga pabibo. At syempre, may mga gusto lang magpalipas ng oras. Pero sa bawat pag-scroll, may mga kwento ng pag-ibig na parang gusto kong maranasan ulit. Hanggang sa isang gabi, nag-match ako kay Manuel. Simple lang siya, hindi kagaya ng iba. Hindi yung tipong puro paandar lang. Minsan lang kami nag-usap ng matagal pero ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung saan ito patutungo, pero para sa akin, isang panibagong simula ito. Kahit na mahirap, kailangan kong subukan. Kahit pa ang puso ko ay sugatan, naniniwala akong darating ang taong magmamahal sa akin ng buong puso. Kaya heto ako, Kuya Will, tambay pa rin sa G-App, naghahanap ng tunay na pagmamahal. Dumating na ang huling bahagi ng kwento ko sa iyo, kuya. Hindi man ito ang pagtatapos ng lahat. Ito ang simula ng panibagong pag-asa. Si Manuel ang bagong tao sa buhay ko. Isang simpleng lalaki na hindi nagmamadaling umibig, pero handang pakinggan ang mga kwento ko. Tanggapin ako kung sino ako. Hindi pa kami nagkikita ng personal, pero sa bawat chat namin, ramdam ko na parang may lakas akong natatanggap. Natuto na akong magpakatotoo kahit hindi perpekto ang nakaraan ko.
Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng buhay, pero sa ngayon, masaya ako na muling nakaramdam ng kilig at pag-asa. Maraming salamat Kuya Will sa pakikinig sa mga kwento ko, sa pagiging tagapayo sa mga oras na naguguluhan ako. Kung may mga taong tulad ko na nagtatambay lang sa G-App, sana huwag mawala ng pag-asa. Darating din ang tamang tao na magmamahal at tatanggapin ka ng buong puso. Ako, patuloy akong lalaban. At kahit ano pa man ang mangyari, mananatili ang mga alaala namin ni JP. Mga sandaling puno ng saya at sakit. Mga lihim na nagbigay saysay sa buhay ko. Alam mo Philip, hindi madali yung umasa kahit alam mong sandali lang ang mundo ng mga app. Pero mas hindi madali yung piliin pa ring magmahal kahit alam mong pwedeng masaktan sa bawat swipe, sa bawat chat, sa bawat lalaking dumaan. May mga gaya mong naghahanap hindi lang ng init kundi ng yakap na totoo. At minsan, ang pinakamalalambing na gabi ay nauuwi sa pinakamasakit na umaga. Hindi ka mahina dahil umasa ka. Hindi ka tanga dahil nagbigay ka ng damdamin. Ang totoo, matapang ka. Dahil sa mundong sanay sa mabilisang kalimutan, pinili mong magmahal ng buo. Sa mga gaya ni Philip at sa lahat ng nakikinig ngayon, sana dumating din yung taong hindi lang papasok sa bahay mo, kundi mananatili sa puso mo. Ako po si Kuya Will, at kung may kwento ka rin ng kilig, sakit, o pag-asang nasayang, ipadala mo lang. Baka bukas, kwento mo na ang babasahin natin. Huwag kalimutang i-follow ang M2M Desires para sa mga kwentong tagos sa damdamin. Like, share, at subscribe para mas maraming pusong gaya mo ang maabot natin. Hanggang sa susunod na gabi, magandang gabi at ingatan mo ang puso mo.